Ang manggustrangagol ng krisis sa pabahay sa China ay may domino effect sa iba pang bahagi ng ekonomiya. May isang kalsada na nagsasalamin ng kalagayan ng ekonomiya ng China. Isang multibilyong yuan na expressway. Isang bahagi nito ay hindi natapos at pinabayaan. Isang simbolo ng sistemang nahihirapan. Alam ko na hindi maganda ang kalagayan ng China ngayon. Maaaring humarap ang China sa matagal na pagbagsak ng ekonomiya. Nahihirapan ang ekonomiya ng China dahil hindi gumagastos ang mga mamamayang Chino. Sa China, ang gastusin ng mga kabahayan ay mas mababa sa 40% ng gross domestic product. Sa United States, ito ay 70%. Dahil sa mababang paggastos, umaasa ang China sa kalakalan, paggastos ng gobyerno at pamumuhunan na pawang nanganganib na ngayon. Sobrang desperado na ang CCP kaya sinusuportahan na nila ang mga bagay tulad ng microwave at dishwasher para lang gumastos ang mga tao. Ngunit hindi ito gumagana. At tulad ng tatalakayin natin sa video, ang problemang ito sa paggastos ay simula pa lang ng mas malalim na issue. Sa ilalim nito ay may 10 trilyong krisis sa utang, isang bula sa real estate, at isang modelong pang-ekonomiya na parang bahay na gawa sa baraha. Ang mga problemang ito ay maaaring humantong sa hindi inaasahang pagbagsak ng CCP. Nagsisimula ito sa mababang paggastos. Ang pangunahing dahilan nito ay naniniwala ang mga mamamayang Chino na mas mahalaga ang mag-ipon kaysa gumastos. Sa bawat 100 yuan na kinikita nila, 32 ang iniipon nila. Ito rin ang tinatawag na household savings rate. Kamakailan lang, umabot sa record high na 140 trilyong yuan o humigit kumulang 19 na trilyong dolyar ng United States ang kabuuang ipon ng mga sambahayan sa China. Ang buong China ay may mas maraming pera na nakadeposito sa mga bangko kaysa sa kinikita ng buong bansa sa loob ng isang taon. Kabaligtaran ito ng Amerika, kung saan naniniwala ang mga tao sa paggastos at lalo pang paggastos. Nagbabago-bago ang household savings rate sa United States buwan-buwan, pero kasalukuyang nasa 4% ito. Kaya sa bawat $100 na kinikita, 4 na dolyar lang ang napupunta sa savings account. At sa loob ng mga dekada, maayos namang gumana ang modelong Amerikano. Kapag mas gumagastos ang lahat, tumataas ang demand at lumalago ang ekonomiya. Ang matatag na pamilihan ng mga mamimili sa Amerika ang dahilan kung bakit sila ay bumubuo ng 1/3 ng pandaigdigang konsumo kahit 4% lang sila ng populasyon sa mundo. Pero hindi talaga magawang kopyahin ng China ang modelong ito. Kasama sa mga dahilan nito ay ang kasaysayan ng China. Nitong mga nakaraang taon, naranasan nila ang tagutom, malawakang kahirapan, at labis na panghihimasok ng gobyerno. Lahat ng ito ay dahil kay Mao Zedong. Ang pagdurusa na ito ay nakaapekto sa pagtitiwala ng mga tao sa hinaharap at pag-iimpok. Natatandaan pa rin ng mga tao ang panahong kinumpiska ni Mao Zedong ang mga ari-arian ng mga mamamayan ng walang pakundangan sa tinatawag niyang dakilang paglukso pasulong. 55 milyong tao ang namatay sa gutom. Nangyari iyon 65 taon pa lang ang nakalilipas. Sa katunayan, hindi bihira ang tagutom sa kasaysayan ng China. Sa ika-20 siglo pa lang, nagkaroon na ng 7. Kaya sinasabi sa kulturang Chino na dapat mag-ipon ng pera ang mga tao dahil makakatulong ito para malampasan ang ganitong krisis. Isa sa mga kasabihan ni Kong Zi, isang mahalagang tao sa kulturang Chino ay kapag dumating ang kasaganaan, huwag ubusin lahat ito. Dumating lang ang kasaganaan sa China mga 30 taon na ang nakalipas noong binuksan ni Deng Xiaoping ang ekonomiya. Sa China ngayon, kadalasan ay buwan ng sweldo na ang natatanggap ng mga tao at bahala na sila kung saan ito gagamitin. Pero natural lang na wala pang gaanong tiwala sa bagong sistema. At tama naman sila. Gaya ng tatalakayin natin mamaya, unti-unti nang binabawi ni Xi Jinping ang lahat ng nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng China. Tiyak na hindi magugustuhan ng 50 Cent Army ng CCP ito. Kaya nasa inyo na ang pagtulong na ipakalat ang katotohanan. Maglaan po sana ng kaunting oras at i-like at i-subscribe sa ibaba. Malaking tulong po ito sa amin. Ang pag-ipon ay hindi lamang para sa mga ipinanganak sa panahon ng kasaganahan, lalo na para sa mga kabataan. Sa totoo lang, hindi rin sila masyadong gumagastos. Isa sa mga dahilan ay dahil ang pag-iipon ang pinakamabisang paraan para umasenso sa lipunang Chino. Ang katayuan ng tao sa lipunan ay batay sa dami ng kanilang ari-arian. Ang pagkakaroon ng bahay sa malalaking lungsod tulad ng Beijing, Shanghai o Shenzhen ay isa sa pinakamalaking tagumpay sa pananalapi na maaaring pangarapin sa China. At kung nagawa mong makabili ng maraming ari-arian, talagang nagtagumpay ka na. Isa pang nakasanayan sa kulturang Chino ay kailangan mong magkaroon muna ng sariling bahay bago mag-asawa. Hindi sapat ang pag-upa lang. Ang tanging problema ay sobrang mahal na ng mga ari-arian sa mga lungsod ng China.
Sa Shanghai, ang presyo ng bahay ay 50 beses ng taunang karaniwang kita. Sa Shenzhen, Guangzhou at Beijing, higit pa ito sa 30 beses ng kita. Medyo nakakabaliw, di ba? Hindi na kailangang sabihin. Karamihan sa mga Chino ay hindi kayang bayaran ito dahil masyadong mataas ang hulog sa mortgage. Kaya pinipili nilang dahan-dahang mag-ipon ng pera balang araw para makabili. Na isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang savings rate kahit sa mga kabataan. Bukod pa sa isyung ito sa pabahay, mahalaga rin na may naitatabing pera sa bank account sa China. Kahit ipinangangaral ng CCP ang kanilang sosyalistang ideya, hindi naman talaga kaganda ang serbisyong panlipunan sa China, gaya ng sistema ng pensyon na isa sa pinakamalaking halimbawa nito. Kung maswerte ka, kabilang ka sa urban pension system na nagbibigay ng 460 piso, pero mas mababa pa rin yan kaysa sa gastusin sa pamumuhay sa mga lungsod. 2/3 ng mga tao sa China ay hindi nakakatanggap ng sapat na pensyon. Ang kanilang buwanang pensyon ay wala pang $25 kaya't halos walang silbi ito. Dahil dito, maraming mga Chino ang kailangang mag-ipon para sa kanilang pagreretiro ng sila-sila lang. At nagsisimula silang gawin ito sa murang edad pa lang. At ang mga taong magreretiro 10 taon mula ngayon o mas matagal pa, aba, mas malaki pa ang kanilang problema. Mauubusan ng pondo ang pension system ng China pagsapit ng 2035 dahil sa krisis ng pagtanda ng populasyon sa bansa. Dahil dito, tataas ang buwis ng mga manggagawa at bababa ang pensyon ng mga retirado. Para sa mga taong alam ito, malaking dahilan ito para mag-ipon pa ng mas maraming pera para sa sarili nila. At sa antas ng pamilya, may epekto rin ang krisis ng pagtanda. Maraming magulang na Chino ang iisa lang ang anak, kaya kailangan nilang mag-ipon ng dagdag na pera. Sa kulturang Chino, kadalasang inaalagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang pagtanda nila. Ngunit kung nag-iisa lang ang anak, napakalaking responsibilidad nito. At ang mga ipon na ito ay hindi lang para sa pagreretiro, kundi pati na rin sa gastusin sa kalusugan. Ang China ay may pampublikong sistema ng kalusugan at 76% ng mga tao ay may pambansang insurance. Ngunit hindi lahat ay sakop nito. Hindi, lalo na sa malalaking lungsod kung saan may access ang mga tao sa mga magagandang pampublikong ospital. Ngunit sa maliliit na lungsod at probinsya, masama ang serbisyong pangkalusugang pampubliko. Kaya maraming tao ang napipilitang magpunta sa pribadong ospital at magbayad mula sa sariling bulsa dahil walang pampublikong insurance. Halos 40% ng populasyon ng China ay naninirahan sa mga rural na baryo, mahigit 500 milyong tao lalo na sa mga rural na lugar at maliliit na lungsod ang umiiwas magpatingin sa doktor hanggat maaari sa China. At kahit na may access ang mga tao sa mga pampublikong ospital, may problema pa rin. Maraming ospital ang may patakaran na bayad muna bago mag-claim. Kaya napipilitan ang mga tao na maghanda ng pera. At minsan, tinatanggihan lang ang mga insurance claim na malaking problema para sa mga taong walang ipon. Ang mga problemang ito sa tiwala sa ekonomiya, mahal na pabahay, at pag-iipon para sa pagreretiro at pangkalusugan ay matagal nang nararanasan. Pero ang mga bagong pangyayari ay lalo pang nagpahirap sa problema ng mataas na pag-iipon at mababang paggastos. Mula 2022, ang kumpiyansa ng mamimili sa China ay nasa pinakamababang antas sa kasaysayan. Ito ay dahil ang merkado ng trabaho sa China ay dumaranas ng matinding problema ngayon, kung saan ang kawalan ng trabaho ng mga kabataan ay doble ang bilang at mabilis na tumataas ang kabuuang kawalan ng trabaho. Samantala, mabilis na bumabagsak ang presyo ng mga ari-arian dahil sa krisis sa pabahay ng China. Bumalik na sa 2,017 levels ang presyo ng mga bahay. Maraming may-ari ang nawalan ng malaking bahagi ng kanilang yaman. Sa mga panahon ng problema sa ekonomiya, nagsisimulang magtipid ang mga tao dahil hindi nila alam ang kikitain nila sa hinaharap. Tumaas din ang household savings rate sa ibang bansa tulad ng United States sa panahon ng krisis. Noong 2020 hanggang 2021, umabot sa 32% ng kita ang iniipon ng mga pamilyang Amerikano, ang pinakamataas na naitala. Ang pagkakaiba ay bumalik na ang kumpiyansa sa United States sa ngayon. Ngunit sa China, mababa ang kumpiyansa ng mga mamimili sa loob ng 3 taon. Nauugnay ito sa iba pang sirang bahagi ng ekonomiya ng China, gaya ng housing market, state-owned enterprises, at mga patatakaran ng gobyerno na tatalakayin pa natin. Pero sa ngayon, balikan muna natin ang mga problema sa ipon sa China dahil sulit tingnan ang isa pang bagay na nagtatangi sa China mula sa ibang mga bansa. Naiiba ang pag-iipon ng pera sa China kumpara sa ibang mga bansa. Sa Amerika, posible talagang kumita gamit ang ipon. Higit sa 60% ng mga Amerikano ang may stocks, kadalasan sa pamamagitan ng retirement accounts, gaya ng 401k
at individual retirement account. Sa paglipas ng panahon, ang mga stocks na ito ay madalas lumalaki ng malaki. Pero sa China, kahit ang mga alamat na mamumuhunan tulad ni Warren Buffett ay mahihirapan. Ang Shanghai Stock Exchange Composite Index na binubuo ng ilan sa pinakamalalaking stocks sa China ay hindi naging magandang lugar para mag-invest. Halos walang naging pangmatagalang paglago at napakaraming pabago-bago ng presyo. Kaya sa China, mga 220 milyong tao lang o mga 16% ng populasyon ang nag-i-invest sa stocks. Yung iba naman, inilalagay ang kanilang ipon sa bangko, ginto at real estate. Mas ligtas ang mga opsyong ito, pero hindi sila kasing laki ng tubo kumpara sa stock market sa United States. Nangangahulugang kailangan mong magtabi ng mas marami para sa kaparehong kinalabasan. Para masuri ang lawak ng epekto nito, suriin natin ang isang halimbawa. Ang ordinaryong mamamayan ng China ay may halos 41,000 yuan o dolyar 5,700 na disposable income taon-taon. Nagtatabi sila ng mga 32% nito. Kaya mga 1,800 yuan o 150 dolyar kada buwan. Sabihin nating nakakakuha sila ng 1.5% na interes kada taon sa kanilang ipon. Halos katulad ng ibinibigay ng mga bangko sa China ngayon. Sa 30 taon ng pagtitipid ng 150 dolyar kada buwan, aabot ka lang ng mas mababa sa 70,000 dolyar. Kung ihahambing sa United States, makakakuha ka ng humigit kumulang na 10% kada taon sa stocks. Sa ganung tubo, kahit 150 dolyar lang kada buwan sa loob ng 30 taon, halos 300,000 dolyar ang makukuha mo. Yan ang malaking himala ng compound interest. Pero sa kasamaang palad, hindi talaga yan umiiral sa China. Ito ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit ang mga taga-China ay nag-iipon ng 2% ng kanilang kita kumpara sa 4% lamang ng mga Amerikano. Sa huli, ang pagkakaiba sa tubo ng ipon ay halos nagpapantay ng lahat. Ngunit mas malalim pang pagsusuri ay nagpapakita ng mas nakakagulat na mga problema sa ekonomiya ng China. Ang kawalan ng kakayahan ng mga tao na i-invest ang kanilang ipon ay siya ring dahilan ng paghihirap ng ekonomiya ng China. Ang mataas na ipon ay hindi naman talaga problema kung tama ang pag-invest. Kapag ang ipon ay ginagamit para paunlarin ang ekonomiya at lumikha ng pangmatagalang yaman, positibo talaga ito. Pero sa China, sira ang mga pamilihan ng kapital. Ang pamumuhunan sa China ay nangyayari ayon sa utos ng Estado taon-taon. Si Xi Jinping ang nagtatakda ng target na paglago para sa ekonomiya ng China mula 2022 hanggang 2025 na 5. Itinatakda rin ng CCP ang mga estratehikong sektor kung saan nais nilang mas lumago tulad ng mga de-kuryenteng sasakyan at semiconductors. Ang 4 na pinakamalalaking bangko sa China at sa buong mundo ay pag-aari ng Estado. Industrial and Commercial Bank of China, $6.30 assets. Agricultural Bank of China, $5.6 China Construction Bank, $5.4 at Bank of China, $4.6. Ginagawa nilang mukhang maliit na manlalaro ang JP Morgan Chase na may 4 na trilyon. Ngayon, ang mga bangko sa China ay may libo-libong sangay sa buong bansa at ang karamihan ng ipon ng mga sambahayan ay napupunta sa kanilang mga account. Nakikinig ang mga bangkong ito sa gusto ng CCP. Kapag gusto nila ng mas maraming real estate, nagbibigay sila ng murang pautang sa mga developer. Nagbibigay sila ng murang pautang sa mga manufacturer para sa mas maraming pabrika. At sa mga developer ng infrastruktura para sa pagpapaunlad nito. Kapalit nito, maraming kumpanyang kumukuha ng pautang ay pag-aari ng Estado. Isang kapat ng ekonomiya ng China ay kontrolado pa rin ng mga state-owned enterprises. Nag-i-invest sila sa malalaking proyekto. Hindi dahil maganda ito sa pananalapi, kundi dahil nagpapataas ito ng gross domestic product figures sa maikling panahon. Kahit ang mga pribadong kumpanya ay dapat isaalang-alang ang pulisya ng CCP. Dahil may CCP board sila sa estruktura ng kumpanya na maaaring magbago ng mga desisyon nito. Pero lumalabas na maraming pagkakamali ang nagawa ng CCP kapag sinusubukan nilang kontrolin ang ekonomiya at mga pamumuhunan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang uri ng hindi mabisang pamumuhunan. Ang merkado ng real estate sa China ang pinakamalaking halimbawa nito. Nagkakahalaga ito ng halos dolyar, 130 trilyon at isa sa pinakamalaking kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya ng China. Sa rurok nito, ang sektor ng real estate ay halos 1/5 ng gross domestic product ng China. Hindi ito aksidente.
Pinilit ng mga lokal na pamahalaan ang maraming bagong proyekto sa real estate para mapataas ang gross domestic product sa papel. Pinayagan nila ang mga developer ng ari-arian na malubog sa utang para makabili ng lupa. Pinayagan pa nga ang mga developer na magbenta ng mga bahay kahit hindi pa ito na itatayo. Pero ang pagtatayo ng mga bahay para lang tumaas ang gross domestic product ay siguradong mauuwi sa problema. Napakaraming naitayong bahay sa China na umaabot ng milyon-milyon. Base sa pinakamataas na pagtataya, nakapagtayo na ang China ng sapat na mga bahay para sa 3 bilyong tao. Opisyal, ang populasyon ng China ay 1.4 na bilyon, mas mababa sa kalahati ng bilang na iyon. At ang bilang na 1.4 na bilyong tao ay malamang na sobra-sobrang pinalaki ng CCP. Kaya mas malaki pa talaga ang tunay na housing bubble. Noong 2021, nagsimulang lumitaw ang mga unang problema ng ang property developer na Evergrande ay hindi nakabayad sa utang nito at dumarating na ang bayayarin. Mabilis na kumalat ang krisis sa iba pang mga developer tulad ng Country Garden dahil mabilis na nawala ang tiwala. Napakalaking problema na halos ikinabigasak ng mga bangkong nagpautang sa mga developer na magdudulot ng malalang krisis ekonomiya sa China. Para harapin ang problema, sinagip ng CCP ang mga proyekto sa real estate at ngayon ay gumagastos ng 200 at 80 bilyon kada taon para lang bilhin ang lahat ng sobrang mga ari-arian. Sa ganitong paraan, ang matinding bula sa real estate ay maaaring magdulot ng trilyong dolyar na utang ng gobyerno. Maaaring hindi ito agad mapansin ng karaniwang tao sa China, pero hindi ito pang matagalan. Ganon din sa mga kalsada at rails ng tren. Sa nakalipas na 15 taon ang China ay nagtayo ng humigit kumulang 75 kilometro o 120,000 kilometro ng mga highway. Halos kalahati na iyon ng pambansang highway system ng Estados Unidos. Nakapagtayo rin sila ng mahigit 400,000 tulay sa panahong ito. Simula 2010 na dagdagan ng 40,000 kilometro o 70,000 kilometro ng mga riles ng tren ang China. Ang mga proyektong pang-infrastrukturang ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Isa sa pinakamalaking gastusin ng pamahalaang Chino. Mukhang maganda naman iyon, di ba? Tinutulungan nila ang mga mamamayan at nag-i-invest para sa kinabukasan ng bansa. Gayunpaman, hindi nito inaalala ang kabilang bahagi ng diskusyon. Ang paggawa ng infrastruktura ay matalino lang kung kapaki-pakinabang ito. Kapag nagtayo lang para makapagtayo, hindi magiging epektibo. Maraming bagong tayong istasyon ng tren sa China ang nagsasara dahil kakaunti lang ang gumagamit at malaki ang kanilang nalulugi. Malaki ang nagastos sa mga proyektong ito, pero wala naman silang naibabalik na kita. Sa pagpapalawak ng infrastruktura, sinubukan ng CCP na lumikha ng ilusyon ng kasaganaan at paglago. Ngunit hindi nila lubos na pinansin ang tunay na paggana ng ekonomiya. Hindi lang sa real estate at infrastruktura pumalpak sa pamumuhunan ang CCP. Totoo rin ito sa pagmamanupaktura, isa pang haligi ng ekonomiyang Chino. Namumuhunan ng malaki ang CCP sa mga pabrika gamit ang subsidya ng gobyerno at murang pautang sa pamamagitan ng mga bangko ng Estado at mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno. Maraming insentibo sa buwis ang natatanggap ng mga gumagawa. Ang pulisyang ito ay hindi para sa lokal na pamilihan, kundi nakatuon sa pag-e-export. Sinadyang ginagawa ito ng CCP upang maagaw ang pagmamanupaktura mula sa ibang bansa at magkaroon ng malaking trade surplus. Mas malaki ang export ng China kaysa import, na isa sa mga dahilan ng paglago ng ekonomiya nito. Ang bakal ay isa sa pinakamalalaking halimbawa nito. Sa mahabang panahon, nagbibigay ang China ng murang pautang sa mga gumagawa ng bakal at hinihimok silang palawakin ng malaki ang kanilang mga steel mill. Dahil dito, ang China na ngayon ang gumagawa ng higit sa kalahati ng bakal sa mundo. Pero hindi talaga gusto ito ng ibang mga bansa. At dito nagsisimulang lumitaw ang mga problema para sa CCP. Ang export economy ng China ay maaaring maging pabigat kaysa asset kung babagal o bababa ang kanilang eksportasyon. Noong 2024 nag-export ang China ng dolyar 3.6 trilyon na halaga ng mga produkto, halos 20% ng kanilang gross domestic product, 10-10 kung hindi man daan-daang milyong trabaho ng mga Chino ang hindi iiral kung wala ito. 16 na milyong trabaho ng mga Chino ang nakasalalay sa pag-export sa Estados Unidos. Kung hindi agresibong nag-invest ang Partido Komunista ng China sa isang export economy, mas magiging balanse ang ekonomiya ng China na may mas mataas na lokal na konsumo. Ngayon, gumagawa sila ng mga produktong hindi mabibili ng mga lokal na mamimili. Halimbawa nito ay ang mga tela.
kung saan gumagawa ang China ng higit kumulang 20 bilyong piraso ng damit taon-taon. Hindi kayang ubusin ng mga mamimiling Chino ang lahat ng ito. Katulad na problema rin sa mga kagamitang pambahay, kung saan nag-export ang China ng 4.5 bilyon unit noong nakaraang taon. Hindi kayang bilhin ng mga pamilyang Chino ng napakaraming appliances tulad ng bagong refrigerator at washing machine taon-taon. May pagdepende rin sa pag-export sa mga elektronikong kagamitan. Noong 2024, gumawa ang China ng 1.5 bilyong telepono, pero nag-export ng 800 milyon nito. Nagawa rin sila ng 300 at 40 milyong laptop, pero 143 milyon ang naibenta sa ibang bansa. Gumawa rin sila ng 4.5 bilyong chips, pero 3 bilyon ang naibenta sa labas. Ganito rin sa renewable energy. Sila ang pinakamalaking tagagawa ng solar panel sa mundo at gumagawa sila ng halos doble ng kailangan nila sa loob ng bansa. Ngayon, maganda ito kung magpapatuloy ang mga export na ito. Pero ang ibang mga bansa tulad ng India at Vietnam ay susubukang agawin ang bahagi ng China sa paggawa. Ang mga bansang ina-export ng China ay ayaw maging lubos na umaasa sa isang autoritarian at komunistang bansa tulad nito. Kapag bumaba ang mga export gaya ng nangyayari ngayon, humihinto ang mga kumpanya at empleyado sa China dahil ang kanilang ekonomiya ay binuo para sa pag-export. Magiging napakahirap palitan iyon ng lokal na konsumo dahil kakaunti lang ang mayroon sila nito. Bago tayo pumunta sa mga modernong problema sa ekonomiya na dulot ng mababang paggastos at maling pamumuhunan, sulit na tingnan muna ang problema ng utang ng China. Gaya ng nabanggit, karamihan sa ipon ng mga pamilyang Chino ay pinautang na ng mga bangko. Marami rito ay napunta sa real estate, infrastruktura at pagmamanupaktura. Pero ang problema ay bumabagsak ang mga proyektong ito at maaaring hindi na mabayaran ang utang. Ngayon, komplikado ang utang sa China. Sa kabuuan, ang China ay isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng utang sa buong mundo. Ang kabuuang non-financial na utang sa China, na karaniwang utang ng mga sambahayan, kumpanya at gobyerno, ay nasa 312% ng gross domestic product. Malaking bahagi nito ay ang gobyerno. Ang pambansang utang na siyang utang ng buong gobyerno ay 88% ng gross domestic product noong 2024 at mabilis pa itong tumataas. Aabot ito sa 100% ng gross domestic product sa 2026 dahil sa napakalaking budget deficit ng gobyerno. Kaugnay ito sa pangkalahatang krisis sa ekonomiya na tatalakayin pamamaya. Pero hindi ipinapakita ng mga numerong ito ang buong larawan ng utang ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, mas malaki pa ito. Sa loob ng maraming taon, umasa ang mga lokal na pamahalaan sa mga Local Government Financial Vehicles, LGFVs, para maabot ang mga target sa paglago. Bago ang taong 2014, hindi pinahihintulutan ang mga ito na maglabas ng utang sa kanilang sarili. Ngunit ang sentral na pamahalaan sa Beijing ay hindi nagbigay ng sapat na pondo para maabot nila ang mga target sa pag-unlad. Mula 1,904 lahat ng kita mula sa buwis ay napupunta sa sentral na pamahalaan. Kaya't nagkakaroon ng kakulangan sa budget ang mga lokal na pamahalaan. Sa halip, kumuha ang mga local government unit ng mga kahina-hinalang state-owned company para sa mga proyekto sa kanilang ngalan. Pinahintulutan ang mga kumpanyang ito na mangutang mula sa mga bangko at sambahayan. At gamit ang perang iyon, kumuha sila ng mga proyektong real estate at infrastruktura na suportado ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga local government financing vehicles ay ilan sa pinakamalalaking mamimili ng lupa at lahat ng kita mula rito ay naging malaking pinagkukunan ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan at tiwaling opisyal ng CCP. Gayunpaman, nagiging malaking problema ang mga local government financing vehicles dahil hindi na makontrol ang kanilang utang. Noong 2014 binago ng CCP ang budget sistema. Pinahintulutan ang mga pamahalaan na mangutang sa sariling paraan. Mahigpit ng binabantayan ngayon ang mga local government financing vehicles, pero huli na ang lahat. Pinagsama-sama, umaabot sa 10 trilyon ang utang ng mga local government financing vehicles na mas mataas pa sa kalahati ng gross domestic product ng China. Kung isasama ang gobyerno at pribadong sektor, makakakuha ka ng isa sa pinakamalalang corporate leverage sa mundo. Ang mga korporasyon ay may hawak na halos 160% ng gross domestic product o halos $30 trilyon sa utang.
na doble kumpara sa United States batay sa laki ng ekonomiya. Noong panahon ng coronavirus disease, muntik nang magkaproblema dahil maraming korporasyon ang halos bumagsak dahil hindi kapaki-pakinabang sa pananalapi ang kanilang mga proyekto. 70% ng mga negosyo ng estado sa China ay nasa panganib dahil sila ang may hawak ng 45% ng kabuuang utang ng mga korporasyon, ngunit 15% lang ng kabuuang kita ang kinita nila. Kabilang dito ang mga lokal na kumpanya sa industriya, konstruksyon, at real estate na nabanggit kanina. Sa pribadong sektor, may mga problema rin ngayon dahil pinayagan din ng mga lokal na pamahalaan na makakuha sila ng napakaraming irresponsableng utang. Pero noong nahirapan ang ekonomiya dahil sa coronavirus disease, biglang nawalan ng kita ang mga kumpanyang ito para pambayad sa kanilang mga utang. At mula noon, habang bumabagal ang ekonomiya ng China, nahihirapan na ang mga kumpanyang ito. Pansamantalang solusyon ng CCP ang pag-utos sa mga state bank na magpautang sa mababang interes sa mga bangkong ito. Ngunit hindi ito pang matagalang solusyon. Inaasahang magdadala ng paglikha ng yaman ang mataas na pamumuhunan ng China, pero tiyak na hindi ito nangyayari. Kaya, dahil hindi tumataas ang mga pamumuhunan at napakababa ng paggastos, mahina ang kalagayan ng China, mayroon itong perpektong sangkap para sa tinatawag na debt deflationary spiral. Kapag hindi gumagastos ang mga tao, may panganib ng deflation na nagpapababa sa presyo ng mga produkto dahil sa kakulangan ng demand. Bagamat mukhang pabor sa mamimili ang mababang presyo, maaari itong maging mapanganib kapag isinaalang-alang ang mataas na utang. Dahil ang deflation ay nangangahulugan na bumababa ang kita ng mga kumpanya. At ibig sabihin nito ay napapahamak ang mga kumpanyang may utang. Hindi sapat ang kinikita ng mga kumpanya para mabayaran ang kanilang mga utang. Kaya naaapektuhan ang mga empleyado. Nangangahulugan din itong hindi na ibabalik ng mga bangko ang pera ng mga tao. Kaya nawawala ang kanilang ipon. Lalong lumalalim ang pagbagsak ng paggastos at ekonomiya. Dahil dito, lumalalim ang krisis sa utang habang bumababa ang kita ng mga kumpanya. At pagkatapos ay pumapasok ang ekonomiya sa isang masamang siklo ng deflasyon at mga problema sa utang. Ang ganitong problema ay hindi lang teorya. Nangyari na ito ng maraming beses sa kasaysayan. Sa kanluran, nagkaroon ng problema sa utang at deflasyon noong panahon ng Great Depression. Mula noong 1929 hanggang 1933. Kamakailan, nangyari ito sa Greece at Japan, kung saan ang Japan ang nagbigay ng pinakamasamang halimbawa ng maaaring kahihinatnan ng China sa hinaharap. Dahil ang isang krisis sa utang at deflasyon ay maaaring maging simula ng katapusan para sa China. Masama para sa China ang paglapit nila sa spiral ng utang at deflasyon. Mula 2023, nananatiling estatiko ang presyo ng mga bilihin. Bumababa na ang mga presyo sa pagmamanupaktura dahil sa mahinang export. Ngunit sinusubukan ng pamahalaang Chino na iwasan ang debt deflation spiral sa abot ng kanilang makakaya dahil ang matinding krisis sa ekonomiya ay magpapahina sa kapangyarihan ng CCP. Kaya naman paulit-ulit nilang ibinababa ang interest rates para pasiglahin ang ekonomiya. Ang mababang interest rates ay nangangahulugan na mas madali ang magpautang at gumastos. Bukod dito, nakakatulong ito sa mga kumpanya at gobyerno na may malaking utang dahil mas murang mangutang. Ngunit hindi lamang interest rates ang gamit ng CCP. Mas mahalaga, nag-iimprenta sila ng maraming pera. Ang China ay may kakulangan sa budget na 80% ng gross domestic product na nagdadagdag ng daan-daang bilyong dolyar sa utang nito taon-taon. Ang suportang ito mula sa gobyerno ang nagpigil sa China na mahulog sa isang debt deflation spiral. Kung wala ito, siguradong nasa matinding krisis na ang China ngayon dahil sa mababang paggastos at napakasamang pamumuhunan. Kahit na hindi rin perpekto ang kalagayan ng United States sa kakulangan ng gobyerno, hindi ito isang malusog na paraan para patakbuhin ang ekonomiya. Sa huli, kailangang tumaas ang paggastos ng mga mamimili sa China kung gusto nilang magkaroon ng pangmatagalang paglago ng ekonomiya at gawing mas madali ang pamamahala sa utang. Mas mataas na paggastos ng mamimili, hindi na umaasa ang paglago sa mga sentralisadong plano. Nangangahulugan din ito na mas mataas ang kita ng mga kumpanya na nagsusulong sa paglago ng ekonomiya. Pero napakahirap lutasin ang problema sa paggastos. Una sa lahat, kulang ang pera ng mga sambahayan sa China. Sa isang komunistang ekonomiya, inaakalang pantay ang bahagi ng lahat sa gross domestic product, ngunit hindi ito totoo. Halos kasing hindi pantay ng China ang Estados Unidos pagdating sa kita at yaman. Hindi ito magugustuhan ni Marx. Ang tanging pagkakaiba ay sa China, 60% lang ng gross domestic product ang napupunta sa disposable income ng mga sambahayan.
samantalang 77% ito sa Estados Unidos. Ang dahilan ay kontrolado ng estado ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga pag-aari ng estado na negosyo. At kumikita sila ng malaki na hindi napupunta sa mga karaniwang pamilya. Sa halip, iniipon ito para sa pamumuhunan na napag-usapan natin kanina. Sa China, ang opisyal na gross domestic product per capita ay mga $12,600. Malamang na pinalobo ang numerong yan. Sa totoo lang, dahil galing ang datos na yan sa CCP. Pero mas mataas pa rin yan kaysa sa karaniwang disposable income na nasa 5,700 lang kada taon. At mas mababa pa dyan ang median disposable income. Iyan ang antas kung saan kalahati ng populasyon ay mas mataas ang kita at kalahati naman ay mas mababa. Sa China, 35,000 yuan lang ito o mga 4,800 kada taon. Ang mga Chino ay hindi lang mahilig mag-ipon, kundi hindi rin sapat ang kinikita nila para gumastos ng malaki. At ito ay talagang kasalanan ng CCP dahil sa sobrang focus sa pamumuhunan sa mga bangko at korporasyong pag-ari ng estado. Napabayaan ang sahod ng karaniwang mamamayan. Prioridad nila ang murang paggawa para sa export kaysa sa pagpapataas ng kita ng ordinaryong mamamayan. Dahil sa pakikialam ng estado sa ekonomiya, lumaki at naging makapangyarihan ang mga korporasyon hanggang sa naging katulad na rin ng CCP na nilalabanan nito. Ngayon, nangunguna na sila sa isang bansa na may malaking agwat ng mayaman at mahirap. Tulad ng sinasabing masasamang kapitalista. Nakakatuwang isipin na mas nangunguna na ngayon ang kapital sa ekonomiya ng China kumpara sa mga makabagong kapitalistang ekonomiya. Tungkol ito sa Partido Komunista ng China. Simple lang ang solusyon. Dapat alisin ng estado ang kontrol sa pamamagitan ng pag-alis ng mga pag-aari nito na pumipigil sa pamumuhunan at pagbebenta ng kanilang mga bahagi sa malalaking bangko. Kailangan din nilang itigil ang paggamit ng mga sentralisadong layunin sa gross domestic product at mga estratehiyang pang-invest na hindi epektibo. Ayon sa iyo, kapag wala ang mga pag-aari ng estado, magiging mas episyente ang ekonomiya at hindi na magiging problema ang mababang konsumo. Kung pipiliin ng mga tao na mag-ipon sa bangko, ibibigay ito sa mga kumpanyang lumilikha ng yaman. Maaaring mag-invest ang mga tao ng kanilang pera sa mga kumpanya para makabili ng shares at makakuha ng mas mataas na kita mula sa ipon. Dagdag pa rito, ang isang malayang pamilihan ay magdudulot ng malaking pag-unlad, hindi lang sa papel kundi pati sa mga karaniwang sambahayan. Sa wakas, makakasabay na ang sahod na magpapahintulot sa mga tao na gumastos ng mas marami. Sa makatuwid, tanging ang mas kaunting pakikialam ng estado ang lunas sa matagal ng suliraning pang-ekonomiya ng China sa mababang paggastos at iba pa. Ngunit kailanman ay hindi gagamitin ng Partido Komunista ng China ang solusyong iyon. Gusto nila ang kontrol sa ekonomiya para masiguro ang kanilang kapangyarihan. Ayaw nila na yumaman ng husto ang mga pribadong kumpanya at karaniwang mamamayan para hindi sila magkaroon ng boses sa politika. Ngunit para malinlang ang mga mamamayan, laging gusto ng Partido Komunista ng China na tumaas ang mga numero. Kaya, patuloy na mag-iimprenta ng mas maraming utang at palalawakin ang mga pag-aari ng estado ng Partido Komunista ng China hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang kanilang malaking proyektong pang-ekonomiya. Salamat sa panonood! Napakabilis ng paglago ng YouTube kaya nalampasan na nito ang Netflix bilang pinaka-popular na app sa telebisyon. Sa telebisyon lang yan, sa totoo lang. Kung pagsasamahin mo ang telebisyon, mga telepono, computer at tablet, sobrang dami ng oras na ginugugol ng mga tao sa panonood ng YouTube. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagbabayad ang YouTube ng $45,000 kada minuto sa mga creator. Iyan ay $64 na milyong bawat araw. Kaya kung naisip mo nang magsimula ng sarili mong YouTube channel, ngayon ang perpektong panahon. Kung gusto mong malaman paano lumalago ang mga tao sa YouTube sa 2025 tulad ng taong nakakuha ng milyon-milyong views sa ilang buwan lang mula nang magsimula ng channel, may solusyon ako para sa'yo. Sa weekend, mag-host ako ng libreng bootcamp para sa mga baguhan. Ibabahagi ko ang lahat ng aming tips sa YouTube at sasagutin ang mga tanong mo sa paglago ng channel mo. Kung